Kaya pala sa Senado ay gloomy rin. Mayroong masaya pero meron ding talagang napaiyak. Oo, Napaiyak talagang po sa very Senado. emotional. Yan, yung hinihintay po ninyo na chairman ng Blue Ribbon Committee, meron na. Meron na. Ay, nako. At ang nagwagi, walang dilit iba kundi si mayroong ang tag Senadora Pia Cayetano. Yeah. Yan. Siya na po ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. May Ang nakikita ko dyan. Ha? May nakikita ko dyan. Na ano? Yan ang nakikita kong kumbaga yung safe approach Sa mga ng bagong liderato. Sa mga nangyari. Oo, sa mga nangyari. Para bang gusto nilang, parang alam mo yon yung mawala Oo. yung tensyon. Di ba? Ganoon. Kaya yan ang inanla. Dahil nga naman, siyempre, nakita natin talagang yung nangyaring tensyon sa pagitan ng ating minamahal na senador Dante Marcoleta at Ping Lacson. No? Pero ang gusto ng liderato, Makapagtrabaho ng ayos. pagtrabaho ng maayos. Aha. Kalimutan muna natin yung mga away-away. Aha. Parang ganun yung dating pero ang tanong dyan, ano ang mangyayari doon sa flood control issue na yan? Lalo pa nga ngayon, kung chairman si Senadora Pia, ang tinalagang vice chairman, Senator Ping. Yes, siya ang vice chair ng Blue Ribbon Committee. Sabi tuloy yun ng mga nag-message sa akin, Jen, mukhang napakinggan ka ni Senador Alan Peter Cayetano. Kasi di ba, naalala mo nung Monday, pinag-uusapan natin yan. Sabi ko, kung ako tatanungin, at sa katauhan, Senador Marcoleta, hindi ko tatanggapin ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Bakit naman? Kasi di ba, kumbaga sa isang halimbawa ko pa isang bahay, di ba? Isang bahay ay niya na sinira ninyo, winasak ninyo, tapos ang gusto nyo, tatayo ko uli. Pag hindi ko natayo, sisisihin nyo ako. Ay, yun, masakit Di ba? Well, hindi ko naman alam. Ano ha? Mukhang ganun ang nangyari. Pero ako naman naniniwala kung tatanggapin ni Senador Dante Marcoleta yun bilang chairman, tsak, may plano naman siya siguro. No? Well, ito na nga po, nangyari, hindi na po si Senador Dante Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa halip, ibinigay sa kanya ang Committee on Justice and Human Rights. Yun. Senate Committee on Justice and Human Rights. So, sa madaling salita, ito na yung katapusan ng Justice. Dahil siya na ang hawak ng Justice Committee. Tama. Pero kasi parang, well, hindi pa naman natin alam. Ano? Ang action kasi ngayon nasa Blue Ribbon. Pero siyempre, automatic naman, member pa rin naman siya ng Blue Ribbon Committee. Yun. Ano ha? Diyan natin siguro malalaman kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kasi hinihintay nila magpatawag na agad ng pagdinig ang Blue Ribbon. Hindi ko lang alam kung ano plano ni Senadora Pia Cayetano. Kung paanong approach ang gagawin niya. Yan, ano ha? Kung mainitan ba yan, o malumanay na approach. Alam, maraming yan, ha? Medyo critical ang sitwasyon na yan. Ay, totoo. Dahil inaabangan niya ng taong bayan. At may inaasahan ng taong bayan na talaga mabigyan ng katarungan yung kanilang mga hinaing. Yan. Katarungan, magkaroon ng resulta yung investigasyon ng Blue Ribbon. Ano ha? Pero bago yan, Kuya Benny, hindi po napigilan ni Senadora Pia Cayetano na mapaluha habang nagsasalita kanina. Hindi po dahil sa kasiyahan. Sapagkat siya naging chairman ng Blue Ribbon. Kundi yung pakiramdam ba na siya ay nasiphayo. Ano ba alam mo minaramdam na parang nasiphayo ka ng husto sa kapwa mo, Senador? Kasi bago siya nagsalita, ay nagsalita si Senadora Risa Ontiveros na ang kanyang sinasabi sa mga yung mga nangyari doon, di ba, Lunes, Martes, hanggang ngayon, nung nakalipas pang linggo, para anyang walang nangyari sa Senado. Parang wala lang. Parang wala lang anya. Ha? Sabi niya, parang wala lang. Yun ang yun ata ang nagbunsod kung bakit napatindig si Senadora Pia Cayetano, hindi po para magpasalamat sa pagiging chairperson ng Blue Ribbon, kundi para sagutin yung naging pahayag na yon
ni Senadora Risa Hontiveros. Di ba? O, gusto mo ba marinig? Sige nga, yung maramdaming pakinggan natin. pahayag. Oo. Ito po, iparinig namin sa inyo ang maramdaming pahayag ni Senadora Pia Cayetano. Yan. Nangampanya pa. Senadora Pia, panoorin natin. At interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kamusta na kayo dyan?" Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Ayun, no? Ay, kaya naman pala hindi niya mapigil talaga yung kanyang damdamin, no? Medyo na, Oo nga sa nakita ko, parang bang na-insulto siya. Kasi kung sabi mo, parang wala lang eh. Parang wala lang. Wala lang naman yun. Diba? Parang Pero nakita mo yung ate niya, no? Senadora Loren Ligarda, talaga namang kung todo ang hagod eh. Pati si Senador Joel Villanueva. Sa isang anggulo pa, makita mong parang nagpahid din ng luha, no? Si Senadora Loren Ligarda, mukhang natangay sa pagiging maramdamin. O, kita mo yun, no? Hindi, dahil sa tabi ng opisina rin ni Senator Loren Legarda nangyari yan pinto, kasi doon sa mga video nakita mo, yung pinto talaga ng opisina ng Senadora Loren yung di ba? Doon nagkaroon ng putukan eh. Pero kapag ganito na ang reaksyon ng isang senador, well, alam nyo, nakita natin, napaka irresponsable ng mga netizen na parang kinukutya pa. Si Senador Pia Cayetano na kesyo nag-acting, abay kung kayo po mismo. Meron ba mga ganun sa social media? Meron ganun sa Grabe social naman, media. Grabe naman. Alam nyo po, napaka-irresponsable ninyo na kung kayo po ay personal na nandun, would you imagine, senador na po ang nagre-react ng ganyan, hindi na po isang maliit na Juan de la Cruz. Yun. Senador na po. Kailan po natin aaksyonan ito at kailan po tayo magigising sa katotohanan na ang sitwasyon po ngayon talaga nga namang palalim ng palalim. Tama. Ang sugat na natatamo ng mahal nating bansa. Kasi nga, halimbawa, alam mo, kung may gulo, Kuya Benny, no? Siguro maiisip mong kung ikaw senador, no? Halimbawa, may gulo sa labas. Isa sa mga pupuntahan mong opisina ng Senado, kasi alam mong safe dun eh. Di ba? Protektado ka dun eh. Yes. Di ba? Kasi Now, alam with mo, that situation, talagang iba na yung pakiramdam mo. Now, with that, of course, parang bata po tayo ngayon lahat. No? Bilang bata, kapag mayroong sitwasyon, ang una po nating hahanapin ay yung nakatatanda sa atin. Naman. Kuya, ate, tatay, nanay. Yes. Kung may tita, tito, lolo, lola. Yan po yung una nating hahanapin. So ngayon po, since senador na po, na tumatayo ring isa sa mga magulang natin, ang umiiyak ng ganyan, sino po yung dapat nilang takbuhan? Ayun. Siguro marapat lamang na
ang Malacanang ho, sa halip na magkaroon pa po ng Palitan ng salita, no? na Yung salita, clash, oo. maganda siguro Paglubagin natin ng loob ng magkabilang panig, di ba? Gaya rin yung nangyari sa pag-appoint kay Pia doon sa Blue Ribbon Committee. Abay, malinaw naman nakikita natin na ang objective talaga is to reach out. Ayan, no? yan, oo. Para magkaisa tayo at maibalik yung ating trabaho at puso sa taong bayan. Yan, matapos yung problema ito. Matapos yung problema. Well, eto naman po, sa usaping barilan na yan at putukan na yan, abay siguro kailangan natin ngayon ng isang ama o ina na tatayo sa gitna at para sabihin, mga anak, huwag kayo mag-alala. Nandito ako, ang inyong ama. Yan. Pero magkakaroon doon ata ng investigation. Okay. Mayroon ata mga resolution na yung buong Senado ang mag-i-investigate ukol sa bagay na ito. Bagamat meron na pong investigasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, magpapatawag din ata ng investigasyon ang Senado ukol sa bagay na ito. Pero napansin mo ba, ang lalong nagpasakit ng kalooban ni Senadora Pia Cayetano, kasi bago yung pagkaka-elect ng kanyang kapatid bilang Senate President, kasama ito sa majority. Di ba? Yeah. Nung ang Senate President pa, Senador Tito Soto, sila, nasa party sa. Ito yung Hindi mga... mo may pinaguhugutan talaga Yun na nga, nung sinabi niya nagkaputukang ito, tiningnan ko anya ang ating Viber group. Siguro hindi pa siya tinatanggal. Yung Viber group ng dating majority daw Di ba? Automatic siguro pagka tinanggal ka, maglilib ka o kaya tatanggalin ka. Pero hindi daw sila tinanggal. Kung nakita niya, wala man lamang daw kumamusta sa kanya. Sa kabila nung nangyari yon sa dating mga kasama niya sa majority. So, parang nagbigay duda sa kanya na mukhang may kinalaman talaga kayo. Parang gano'n yung dating. Yun Di ba? Ay, nako. Pero kasi, bagay, nauna kasi dyan, kayo na, magsimula, nagsalita si Senador Erwin Tulfo rin na ang kanya namang punto ay wag nyo namang isisi na parang lumalabas sa social media na sinisisi sa kanila. Kumbaga, nung wala sila doon, at saka naganap yung tensyon sa loob ng Senado. Ay, naku. Pero pagkatapos po niyan, mga kababayan, in fairness, kinwalify naman si Senadora Risa Ontiveros yung kanyang naging statement na sinabi niyang parang wala lang. Parang wala lang, hindi ko alam, ang tinutukoy daw niya, yung sitwasyon ngayon. Yung sa araw na ito, na para bagang ang dating ay parang wala lang nangyari, ano ba sabihin? Parang back to normal na ang lahat. Parang ganun nga. Ano bang gusto nila? Pagdating sa magmamatsyag, andiyan pa ba? Andiyan pa ba? parang tensionado ka pa rin ba? Tensionado ka pa rin. Di ba? Well, hindi natin hindi natin pwedeng husgahan yung sinabi ni Senator Risa, pero maari gusto niya lang kalamayin kalooban ng ating yung mga senador na nandoon nung nangyari yon. Pero ang sa kasalukuyang mataas ang tensyon, abay talagang kailangan mag-ingat tayo sa mga bibitawan nating salita. Dahil iba ang magiging interpretasyon ng bawat isa. Dahil nga naman nalagay sa alanganin yung buhay ng bawat isa dahil putukan na ng baril ang narinig dyan. Parang kasi ang point daw ata ngayon, sabi ni Senadora, sa loob-loob daw niya, hindi daw siya mapanatag simula nung araw ng Lunes, Kuya Benny. Ito. Tinitingnan ko yung yung account at ang ipinapakita daw po natin ay para bang walang nangyari. Na para daw bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at mga Pilipino. Yan. Hindi daw po maliit na bagay. Pero kaya sumagot naman si Senadora Pia Cayetano, parang walang nangyari. Yeah. Paano walang nangyari? Ando sila mismo, pensyonado, nung maganap na yon. Ang susunod pong pangyayari ngayon, mga kababayan, bago sila mag-adjourn kanina, ay bubuin na po ang mga komite ng Senado o parang buo na ata na mag-iimbestiga doon sa nangyaring tensyon sa loob ng Senado mismo. Yes. Ayun. Sana po may kauuwian itong investigasyon na ito. At wag kasi di ba parang kahapon ipinakikita naman sa Palasyo ng Malacanang, di ba, sa pamamagitan ng Secretary John Vic Remulla at saka ng PNP chief, Senate is not under attack.
Yun. Sana hindi ito maging sagutan lang nung magkabilang panig, ako ano pa man. Si General Aplaska, may sagot Na-ambush interview siya kanina, ukol sa bagay na ito. May paparinig ba natin yan, direct? Yung ambush interview kay retired General Mau Aplaska, nung siya pumunta sa Senado kanina, pinuna siya ng reaksyon doon sa ipinakita mga video doon sa Malacanang kahapon. Sabi niya, mukhang may mga lugar, may mga portion daw ata ng video na in-splice batay sa gustong palabasin nung mga naunang nag-imbestiga. Ito nga pong PNP tsaka ng DILG. Pero yun na nga po, meron ba tayo noon may paparinig natin? Yung kuha ni Arnold Verdan, yung ating cameraman. Saglit lang daw, Kuya Benny. Kasi dito dapat na pagtagdi-tagdi din natin, Kuya Benny, no? Hindi sa ano pa man po, kundi, alam nyo naman, sa palatuntunan sa ganang mamamayan, gusto natin magkaroon ng mas malawak na picture ang ating mga kababayan kung bakit po naganap ang ganung mga pangyayari. Yes. Di ba? Para balanse. Oho. Yun. So yun po ang latest, mga kababayan. Ang latest po, naitalaga na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, Senadora Pia Cayetano. Yes. Na wala hong tumutol. At ang Vice Chair, Senator Pampilo Ping Lacson. Ang inyo pong tinatanong, Senador Dante Marcoleta, meron po siyang bagong komite. Senate Committee on Justice and Human Rights. Yeah. Yan, ano. Ang kanya namang Vice Chair, best friend din niya. Kapwa niya Kapampangan. Senador Kiko Pangilinan. Yeah. Yan. Magandang ano ito. Para at least parehas na parehas, di ba? Kasi ganun pala yun. Majority tapos ikaw ay minority, yun ang vice chair. Mo. Yan. Wala pa pong pahayag si Senadora Pia Cayetano. Bukod doon sa kanya naging madamdaming pahayag kanina, tungkol naman po sa pagiging chairman niya ng Blue Ribbon Committee. Kuya Benny. Pero kung halimbawa, kung ikaw si Senadora Pia, magpapatawag ka ba agad ng ano? Itutuloy mo na agad ng investigation? Well, kailangan ituloy yung investigasyon para naman once and for all, mabigyan ng linaw yung mga katanungang nakabitin sa isipan ng ating mga kababayan. Pero ang sinasabi nga natin dito, napakaganda nga naman kung matutuloy yan. Dahil yung walang kasalanan, yung mga dapat maabsuelto, maabsuelto na. Ang maaga pa ay marinig ng taong bayan na talagang walang kasalanan. Alam mo, ang dami nakaladkad na pangalan dito na paano ba natin sasabihin? Yung lesser evil? Yung evil talaga wala Yung masama talaga wala Pero aywan ko lang mukhang, hindi ko lang kung ang target pa talaga nila malaman ng mastermind. Sino ba talaga ang nasa ulo ng lahat ng ito? Well, hindi lang yung mastermind, yung buong picture, buong sistema, senaryo, yung buong picture, tama. At pagkatapos, mahinto na. Mahinto na, maisiwalat ang katotohanan, paano ginawa, saan nag-umpisa, saan natapos. Yan. Well, kapag nakuha natin lahat yun, abay, di na po mauulit etong nangyaring ito. Kasi sabi nila dati, nung panahon ni Napoles, ilang bilyon lang yun, Kuya Benny. Sabi nila, hindi na maulit yung Napoles na yan. Pero ang masakit nga doon sa Napoles na yon, hindi na ilabas yung buong picture. Yung buong picture, paano nag-umpisa, ano naging sitwasyon. Di ba doon na wala yung inalis na yung PIDAP? Yung pork inalis barrel? lang yung PIDAP. Nagbago na ata ng anyo. Nagbago, naging allocables. Nagbago ata ng anyo, no? Naging allocables daw ngayon. So, ito yung mga bagay-bagay na paano ba natin gagawin para hindi na maulit muli. Yan sana ang punteriya, no? Na alam, yung accountability, mapanagot yung dapat mapanagot. At pagkatapos, matigil na po, masagkaan na yung bagay na yan. Yes, yung diba? Once and for all, magkaroon naman mapayapang pagtulog ang ating mga kababayan na sinasabing safe ang kanilang pera na ibinabayad sa buwis natin. At saka kahit pa paano, makabawi tayo. Hindi yung sapat na ibinigay ng mga nag-witness, di ba? Yung mayroong tag doon. Nagsoli ng 100 milyon. Hindi wala atang 1 bilyon na nabalik doon May nangako ng 1 bilyon, wala pa binabalik hanggang ngayon Di ba? Yun ang pangako ni Yusek Bernardo Magkasauli siya ng 1 bilyon. Yun na nga And of course, sana naman hindi totoo yung mga haka-hakang narinig natin
na bukod sa isinusuli nila, may pinagsusulian pang iba. Sana hindi totoo yun. No po? Alam nyo naman, lahat ng paninira, gagawin talaga. Kasi, Di ba? kasi sabi naman, ang nakuha daw niya parang 8 bilyon, pinababalik 1 bilyon. Hindi, alam ka namang laki na nakuha, magbalik ka ng 2 bilyon, dideklara natin 1 bilyon lang. Di ba? Parang gano'n ata ang nangyari doon. Ano yan eh. Kumbaga, merong mga sitwasyon na ganyan, pero sana na may hindi. Sana mali na tayo. may hindi. Dahil napakalalim na ng sitwasyon na ito para hindi pumutok yung mga ganyang issue o galawan. No? Yan. Nako. Mamaya po, balikan natin. Meron na ba? Okay, ready na si retired General Mau Aplasca? Ano ha? Mamaya po, pag-usapan din natin yung hinihingi palang TRO, Kuya Benny, ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Supreme Court na ihinto yung, yung pag-aresto sa kanya ay mukhang hindi pinagbigyan yung TRO. Na-deny. Na-deny. Oo. Ano, ha? At alam nyo rin po ba, mga kababayan, totoo ba ito, Kuya Benny? Na ang SALN ng Pangulo ay grabe, no? Tama ba? Umabot na raw po ng halos malaki. Oo. Halos. Ayan, oh. Tumaas ng Ito na. 22. Yung pinakikita na pala natin sa television, eh. Marcos 400. net worth. No, ha? Noon daw pong June 2022, 329 million mahigit. Pero makalipas ang ilang taon, December 2025, last year, ay naging 475 million pesos. Halos 476 million. Nagkaroon daw po ng increase na 44.56% na increase Sa 3 taon. in 3 years. In 3 years. Oho. So, kung i-divide mo, mahigit 10% Ang itinaas. ang itinaas. Mahigit mga 15. Oh. Mga 13% 13% per year. per year. Ay bagay, kung Sa sweldo, kaya bang kitain yan? pwede naman siguro. No? Pwedeng i-compute natin. Compute natin. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. No? Wala tayong masamang tinapay, kung yun talaga. Wala naman. Kasi kung ako ang Pangulo, kung merong illegal yun, ba't ko didigyan ng ganyang kalaki? Yes. Di ba? Kung ano man po napipinta sa pananaw ng taong bayan, Hindi, bahala siguro po naman kayo. sa susunod, kapag maglalabas ng ganyan, isama nyo na yung paliwanag. Ganun, no? Para wala nang tanungan. Alam mo, you create Saan na more... ano pinanggalingan? No? Oh, you create more answers than more questions. Yun na nga. Oh, di ba? Parang yung nangyari kay Senador kay Senador Ping Lacson, di ba? Kasi 3 taon siyang wala sa posisyon, mula sa 50 million na kanyang ay naging 200 plus million ang kanyang SALN. Pero ang paliwanag naman doon ay nagkaroon siya ng trabaho in 3 years na kumita ng maganda-ganda. Di ba? At least may paliwanag agad. Dapat- Dito ba sa SALN ng Pangulo, network niya, may paliwanag ba? Wala. Darating yan. Pag Mamaya. nagsalita si Auntie Claire. Yeah. Mas maraming tanong ang lulutang.